Good morning mga kababayan. Ako po ulit si Vincent Tabige. So, pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan, ito nga pong charter change mga kababayan. Kung kayong tatanungin mga kababayan, pabor ba kayo sa Chacha na ipinapatupad ngayon ng Kongreso mga kababayan? So, may napanood kasi ako sa TikTok mga kababayan. Naglabas na pala ng TV ads itong sinusulong na Chacha mga kababayan. Ito, panoorin nyo Ang pinayaman ng konstitusyon, mamamakyaw at negosyante. Ang magsasaka, EDSA Puera. Itama ang hindi patas ng 1987 Constitution. Gawing saligang patas, ang saligang batas. Pakinggan nyo lang pala mga kababayan kasi bawal tayo maglabas ng video, no? Baka makapiright tayo. Boses lang, boses. Ilabas kagabi sa mga TV station ang advertisement na ito na naghihikayat na baguhin Balita po ito ng GMA. ng kasalukuyang konstitusyon. Sa ad mismo, nakalagay na ito ay paid advertisement ng Gana Atienza Avisado Law Offices. Nakapanayam namin ng law firm na nagsabing ang nasa likod daw nito ang kanilang kliyente na grupong PIRMA o People's Initiative for Modernization and Reform Action. Ito rin daw ang grupong nagsulong ng pagbabago ng saligang batas mula pa noong panahon ni Pangulong Fidel Ramos. This move is just to invite public discussion. Gusto lang po namin na ma-involve din yung tao, ma-inform yung mga tao. This is also an information campaign. Pero ngayon pa lang ilang mambabatas na ang umaalma rito. Si Representative Franz Castro gustong malaman kung sino ang nagpondo sa naturang TV ad. Kung galing ba ito sa kaban ng bayan o pera mula sa banyagang interes. Tugon naman ng grupo, Walang public funds na nagamit dito. Lahat ito galing sa private sectors na nagpo-push ng change sa constitution natin. pinupuna naman ni Congressman Edsel Lagman ang paggamit ng katagang EDSA Puera sa TV ad. Aniya paraan daw ito ng pamilya Marcos para siraan ang EDSA People Power Revolution na naging daan para sa pagbabalangkas ng kasalukuyang 1987 Constitution. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya Marcos at ng Malacanang ukol dito. Ang susunod sa plano ng grupong PIRMA para sa charter change o Chacha, isulong ang People's Initiative. Sa ilalim nito, maaaring magpanukala ang taong bayan ng mga pagbabago sa konstitusyon kung makakalap ang pirma ng 12% ng mga botante sa buong bansa. Sa gitna nito, may mga gumugulong na umanong mga pirmahan ng petisyon sa mga barangay. Kinukumpirma pa namin kung sino ang nasa likod nito. Nakunan sa video na ito na may isang babaeng nangangalap ng pirma na may pakonsuelo raw na ayuda. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amyenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AIS na tupad. Kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakonsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng ad. May pakonsuelo daw mga kababayan pag naipasa daw. Diba? Galing ang video sa Quezon City Urban Poor Coordinating Council na kinunan daw sa Barangay Old Capitol site nitong Sabado. Ang banggit po ng mga taga-barangay Old Capitol site, etong Pebrero daw po, ang payout ng AIX. 2,000 Grabe, ginamit pa ang AX. Pinuntahan ko ang naturang barangay at nakausap ang ilang residenteng pumirma sa petisyon ng charter change. Dapat po kayo pumirma. Na kami tayo. Siyempre, ayuda yun eh. Walang pangbiling bigas. Pero pinaliwanag yung charter change. Anong pagkakapaliwanag na lang? Parang walang pinaliwanag na gayon, gano'n. Kung alam sana namin na may paliwanag na tama, hindi sana kami pipirma dyan. Hindi niya piniliwanag. Kawawa naman sa hirap ng buhay mga kababayan. Talagang, syempre, ayuda nga naman, di ba? Tatanggapin talaga yun nitong mga na-interview dito. Pero yung iba naman daw dito, hindi naman pumayag. Kung ano yun. Basta ano na lang. Pirma na lang. Nilagay na yung pangalan ko doon, tapos pirma na lang ako. Tapos kinuha yung present number ko. Yun. Pero may ilan din naman kahit inengganyo, hindi raw pumirma. Kasi hindi ako aware sa yung gusto nilang mangyari. Gusto ko yung pinapaliwanag ng mas maayos. Bago Bago ako pumirma sa
Ayon sa grupong Bayan Muna sa Barangay Silangan naman sa San Mateo Rizal, 5 kilong bigas daw ang bigayan kapalit ng pirma sa tsa-tsa. Sa Bicol naman, 100 piso umano ang alok sa bawat pirma, ayon kay Albay Representative Edsel Lagman. Pati sa Davao City, umabot na rin daw ang pirmahang ito para sa tsa-tsa. Kaya nagpaalala si Congressman Paulo Duterte sa mga Davaoenyo na huwag ibenta ang kaluluwa sa 100 piso o 10,000 piso lang kapalit ng pirma. Gayunman, choice pa rin daw ng mga Davaoenyo kung gusto nilang sundan ang aniyay minions ng isang taong nangangarap daw maging mahusay sa Kongreso. Galit ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos nang malamang ginagamit ang ayuda para Senator Amy, galit na din mga kababayan. Kalikom ng pirma sa charter change. Anong kawalanghyan to? Maliwanag na nag-aalok sila ng DSWD, ng AIX, may tupad pa, at may MAIP na DOH. Gugulat na lang tayo na benta na pala natin sa mababang halaga ng 100 piso ang ating konstitusyon. Naghain ng resolusyon si Senadora Amy para imbestigahan ito. Hinihingan namin ang pahayag ng DSWD. Ang DOH naman at DOLE sinabing pinaiimbestigahan na raw ito. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. So, yun lang mga kababayan. Kayo mga kababayan, pabor ba kayo na maipasa itong charter change, no? Kung ako tatanungin, siguro pabor ako sa maayos na pamamaraan. Ano lang, opinion ko lang ito Kasi gusto kong baguhin dito sa Pilipinas yung yung pasahod. Kasi hindi pantay-pantay mga kababayan. Lalo na yung mga nasa probinsya. 'Di ba? Hindi pare-parehas. Kaya yung sweldo sa dito sa Maynila malaki. Tapos yung overcrowded naman mga kababayan, kaya pag nagbabiyahe ka napaka-traffic. Yun yung dinadayo dito ng mga nasa probinsya, yung sweldo dito nga sa Maynila, no? Dahil nga malaki. Kaso ang problema naman ay mauubos yung oras mo dahil napaka-traffic dito, lalo na pag naghahanap buhay ka dito mga kababayan. Naranas ko yan dati nung nagtatrabaho pa ako. Pag magbabiyahe ka umaga, pagdating mo sa trabaho para ka ng pauwi. Kasi pawis ka mga kababayan kasi magsisiksikan kayo. So, yun yung yung gusto kong baguhin sa pag naipasa itong charter change mga kababayan, yung pasweldo sa taong bayan, sana pantay-pantay kasi yung binibili nating mga mga pagkain, mga kinakain natin, mga pangangailangan natin araw-araw, pare-parehas lang naman, katulad ng bigas, pare-parehas ang kilo. Kung magkano ang kilo sa probinsya, ganun din ang kilo dito sa Maynila. 'Di ba mga kababayan? Kaya sana yung sweldo pare-parehas. Yun yung sana mabago, no? Kung sakaling maipasa man itong charter change mga kababayan. So opinion ko lang naman ito. Kayo kung anong opinion nyo, nasa inyo rin yun mga kababayan. So mabalik tayo dito kasi si Senator Amy galit na galit din dahil dito sa sa bentahan na nangyayari mga kababayan. So ang tagal na nitong charter change na ito na gustong i-revise nga mga kababayan. Pero hindi siya pumapasa. Laging nire-reject ng Supreme Court dahil may mga nalabag nga mga kababayan. Hindi lang natin alam ngayon kung mapapasa to. May mga lumalabas na naman ng mga issue katulad nito, mga bentahan mga kababayan. Ito sabi ni Super Ate, Senator Amy Marcos, ang ating konstitusyon ay hindi ibinebenta. Kinukundina namin ang mga taong umano'y nagbibigay ng suhol sa mga distrito, LGUs at potensyal na mga lagdaan na hayag at walang kahihiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamamayan. So yun sabi ni
Senator Amy. Tapos mayroon pa siyang post May post pa siya. Ito, December 13 to mga kababayan. Sabi, ang kulit naman, bakit pagpipilitan, bakit ganon? Ang kulit? Baka may gustong mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Ayun yung sabi niya. So, kaya siguro ayaw niya rin tong maipasa itong charter change mga kababayan. Kasi baka gamitin na naman sa maling paraan ng mga yung mga matataas na namumuno sa ating bansa mga kababayan. So si PBBM naman mga kababayan, wala pa rin sa kanyang isip itong charter change, no? Wala pa sinabi niya ito sa isang interview mga kababayan. Wala pa sa isip ni PBBM itong tchatcha mga kababayan. 1987's Constitution mga kababayan, pa ito sa panahon pa ito ni Cory Aquino mga kababayan, no? So marami nang gustong baguhin ito mga kababayan, pero hindi magawa-gawa, hindi siya mapasa-pasa dahil nga maraming humahadlang, maraming bumabatikos mga kababayan. Kaya hindi siya natutuloy, no? So mga kababayan, ito yung form, no, nung pinapakalat na sa ano nga to? Anong tawag dito? Yung People's Initiative mga kababayan, pinapapirmahan itong form na to, no? Tapos babayaran yung mga pipirma sa halagang 100 pesos. At yung iba pa, yung ibang LGU naman, 5 kilong bigas to yung binibigay mga kababayan. So, pagka may mga ganyan po na pinapapirmahan sa inyo mga kababayan, tanungin nyo muna kung para saan yan, no? Baka mamaya, mabudol kayo, no? So, yun lang naman mga kababayan. Yan, may mga may mga nakasulat. Tapos may attorney, ayan, attorney Anthony A. Abad. Ayan, pag may ganito sa inyong barangay mga kababayan, is nyo na agad. Tanungin nyo na agad kung para saan yan. Ayan, sabi pa dito, warning, huwag po kayong pumirma dyan sa form na yan. Grabe, kalat na kalat pala to mga kababayan. Daming naglalabasan sa sa Facebook. Ayan, sinearch ko, form for charter change. Ito yung mga lumabas. Dami Dami mga kababayan. Ito pa mayroon pang picture Sinong makulit gusto mag-chatcha. Ayan. Ito nilagay nila yung mukha ni Speaker Romualdez tsaka ni Senator Amy. At yun si Edsel Lagman, representative mga kababayan. Basahin nyo na lang mga kababayan. Balita sa TV Patrol. Dami mga kababayan. Kaya pag may mga ganito, check nyo muna, no? Para hindi kayo baka sayang yung perma nyo mga kababayan. So, yun lang naman mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood nyo sa akin ngayong umaga. So, thank you very much. Ako po ulit si Vincent Tabige. So, palike na lang mga kababayan. Palike, pa-subscribe, and pa-share na din, no? Para maraming makapanood nito. At palike mga kababayan para para sa engagement mga kababayan ng ating video. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Thank you. Bye-bye.